Ako madami. Napakadami. Marami. Start ako mag-aral ng regular speaker center. Sa Yaka. Parang twice ako nag-daycare. Tapos, yung feeling ko that time, feeling ko normal lang. Wala akong disability. Pero alam ko na sa sarili ko nung meron. Kasi, nung pinanganak ako naman, parang 3 years old, ako, bago ako nakalaki. Yung therapy dito dati sa Holy Spirit. Papatherapy ako dito, tsaka sa PGH. Nag-aral ako ng kinder nung 5 years old ako. Tapos, nung mag-grade 1 na ako, dun ko nakita yung disability ko. Kasi hindi ako pwede ipasok naman dito sa malapit na school. That time, wala pang spread, wala lahat. So, hindi aware yung mga tao sa person with disability. So, kasi pagka nalaan ako ng barangay, sasakay nila ako. Hindi ka na maglalakad. Pero hindi na ako maglalakad. Yung school na yun, hindi lang siya for PWD. Regular school siya. Na public school. Yeah. Yung struggle dun, in-accept ako ng teacher. Nakapag-aral ako ng ilang buwan. Pero after a while, kinagusap niya yung mama ko na parang maghanap na din yung mama ko ng ibang school. Kasi hindi niya ako kaya i-handle. Samantala, ang disability ko lang naman, movement. At saka yung kamay ko. Pero other than that, dahil nga daw lagi siya napapaaway sa mga bata, lagi papagod na daw siya magsaway, ganun. Kasi inaasar ako ng mga bata. Inaasar nila ako, baliw daw ako. Yun, hindi naman nila ako kilala. Mag-aral ka makatapos, mag-aral. Kasi mahirap lang po kami. Hindi kami for learning school lang siya. Pero wala, non-graded siya. Non-graded. Mga madre yung may hawak sa kanya. Okay, sana okay, may mga party, may mga friends. Pinapasaya ka, nagbibigay ng gifts. Masaya ako dun that time. Pero after a while, may naging teacher ako dun, sabi niya sa akin, Sarah, baka pwede ka nang lumipat ng school. Kasi, hindi ka lang dapat andito, kailangan mong lumabas. Mag-aral ng normal, sabi ganun. Tapos, 17, tsaka pa lang po ako nag-grade 1. That time, kaya ako nag-stay kasi feeling ko, hindi lang ako yung naturuan, kundi pati sila, naturuan ko din. Parang Miss Jo, may nag-aantay na pala po sa akin work. Or that time, nag-aaral pa ako. Tumutulong kami sa DepEd or the curriculum ng DepEd para ayusin yung curriculum ni DepEd para maging inclusive. Natapos ako Miss Jo hanggang high school kasi tinapos ko yung elementary yung grade ko, tapos nag-ALS ako.
yun po ako, nagpatulong ako sa isang arawan, tapos tinulungan niya ako mag-create kasi tinatawag ko din yung pinamunta ko dito namin kasi kawawa naman yung mga PWD. Ayokong ako lang yung marunong, tapos sila papag-iiwanan ko. Pumayag na sila na mag-create ako ng org. So ako yun na-elect as president ng organization. Tapos nakakatawa lang yung barangay kagawad na nagsabi sa akin that ako yung nagturo sa kanya, ako yung nagpaalis sa kanya, pero nung unang-una po, siya po yung nag-discriminate sa akin. Pagkatao kung may laman sana, kailangan pa pala mapatnayan pa, bago ka nila paniwalaan or bago ka nila tulungan. Na baka hindi patas ng mundo para sa mga person with disability. Kasi paano pala kung hindi ako umalis? Paano pala kung dito lang ako? Paano kung wala akong napatnayan? Ganyan din po kayo tulong mo sa akin ngayon. Ngayon, medyo mahirap kasi ang pakiramdam ko nga minsan nakakalimutan ng person with disability ng barangay o disability na person with disability rin ako. Kasi yung pangangailangan ng isa pa lang na person with disability is napakalaki na. What if ay yung 2,000 na PWD na hawakan? Ang advantage ko lang po dun sa mga ibang vocal person. Kasi ako nag-aral ako sa school ng person with disability. So, ilang years ko silang kasama. So, marunong akong mag-handle ng person with disability kasi nakasama ko. Yes.